Nalaman ko ang na ginawa ng pinsan ni GF sa kanya at ngayon ay bigla akong nalito dahil sa Dear 8 Vine. Una sa lahat, itago niyo ako sa ngalan kong Miko, 27 taong gulang, at ang GF ko ay 25 taong gulang. Nagkakilala kami sa isang dating app at halos 4 na buwan pa lang kaming magkakilala. Hindi man mahaba ang panahon, ramdam kong seryoso ang nararamdaman ko para sa kanya. Masaya ang mga unang buwan. Simple lang, usapan, tawanan, pangarap. Wala akong ideya na may mabigat pala siyang pinapasan na matagal na niyang kinikimkim. 2 buwan ang nakalipas. Sinamahan ko siya sa check-up dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Doon namin nalaman ang bagay na tuluyang yumanig sa mundo ko. Buntis siya. Hindi ko agad alam ang mararamdaman ko. Takot, gulat, kaba. Pero mas nanaig ang pag-aalala ko sa kanya. Pagkatapos ng check-up, doon lang niya nasabi sa akin ang buong katotohanan. Aminado siya na may sa kanila ng pinsan niya, isang 39 anyos na lalaki, ilang araw o linggo bago pa kami nagkakilala. Hindi raw niya ginusto. Matagal na raw siya puan ng pinsan niya, mahigit 1 taon. Tuwing wala ang mga magulang niya sa bahay, paulit-ulit, tahimik, walang nakakaalam. Isang araw, sobrang takot daw niya dahil andoon ulit ang pinsan niya sa bahay. Para raw makawala at makaalis. Saglit lang daw, wala pang 5 minuto. Iyon daw ang unang beses na may mas malala pang nangyari. Hindi raw niya alam kung anong gagawin at natakot siya magsumbong dahil iniisip niya ang magiging reaksyon ng pamilya. Baka hindi siya paniwalaan, baka siya pa ang sisihin, baka masira ang pamilya. Hanggang ngayon, walang alam ang pamilya niya, hindi sa pang-aapo at hindi rin sa buntis niya. Mas lalo akong nababahala dahil wala siyang regular na check-up at hindi rin siya umiinom ng tamang vitamins para sa kanya at sa dinadala niyang bata. Gusto kong tumulong, gusto kong gawin ang lahat, pero wala rin akong trabaho sa ngayon, kaya limitado rin ang kaya kong ibigay. Mahal ko siya, totoo, pero sa totoo lang naguguluhan ako. Araw-araw kong tinatanong ang sarili ko, dapat ko na bang kausapin ang pamilya niya kahit wala ang pahintulot niya? O hayaan ko na lang ba siyang siya mismo ang magsabi kapag handa na siya? Takot akong masira ang tiwala niya sa akin kung magsasalita. Ako nang wala siyang pahintulot. Pero mas takot ako na mapahamak siya. Sa kalusugan, sa trauma, sa katahimikang patuloy na bumibigat. Hindi ko alam kung tama bang manahimik para protektahan ang nararamdaman niya o magsalita para protektahan ang buhay nila. Hindi ko alam kung hanggang saan ang responsibilidad ko bilang partner at kung saan ako dapat huminto bilang taong nagmamahal. Kaya ako narito ngayon humihingi ng payo. Hindi dahil ayaw kong panindigan siya, kundi dahil gusto kong gawin ang tama para sa kanya, para sa bata, at para sa katotohanan na matagal nang itinago sa dilim.